Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Kiko Aquino D. Yung lolo ko po ay pinatay ng diktadorang Marcos. Yung lola ko po ay nagsugal ng kanyang buhay upang mag-garansya na mababalik ang demokrasya dito sa Pilipinas. At yung tito ko po, hinigitan niya ang ehemplo ng kanyang magulang sa mabuting pamumuno. Malapit po sa puso ko yung bayan na ito. Dugo yung binuwis ng pamilya ko sa bayang ito. Kaya kapag nakikita ko ang pangungurakot ng mga nasa poder, ang pagsisinungaling ng nasa poder, ang pag-iiwas sa pananagutan ng nasa poder, galit ang aking nararamdaman. Mga kasama, isang kwento po, 3 pangalan: Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, at ang nagbabalik na Jinggoy Estrada. Noong 2010 po, sila ang number 1, number 2, at number 5 sa ating mga senador. Ano yung nangyari mula 2010? Naibunyag ang PDAF scam, sinipa si Jinggoy Estrada noong 2019, naisalba lang ng Administrasyong Duterte ang kurakot na si Bong Revilla. 11 po ang inabot, pero 4 milyong Pilipino ang tumalikod sa isang nangungurakot. Noong 2022, sinalba ng unity na Marcos Duterte si Jinggoy Estrada, at noong 2025, sinipa ng taong bayan ang kurakot ng Bong Revilla. At syempre, ang walang sawang, ang immortal na Juan Ponce Enrile ay tuluyang hindi na nakabalik sa Senado. Ano ang ibig sabihin po nito? May dangal ang taong bayan, may dangal ang Pilipino. Alam natin kung ano ang tama at mali. Alam natin kapag korap, sinisipa nila, ginagawa natin ang tama. Ang kailangan lang ay patunayan at maging malinaw na kung ano ba yung ginawa ng mga nangungurakot. Kaya ang panawagan po natin, ayusin ang Independent Commission, gawing totoong independent ito. Ito ang panawagan sa Presidente, mag-appoint ng mga tao na may dangal, mag-appoint ng mga tao na may integridad. Ang panawagan naman sa Kongreso, bigyan ng totoong ngipin ang Independent Commission, bigyan ito ng subpoena powers, ng powers to contempt, to make sure na lahat ng mga impormasyon ay maipapalabas. At sa lahat ng mga politiko, gawin nyo ang spirit of the law, ilabas nyo ang mga salin nyo para makita lang lahat kung ano ang inyong tinatago, para makita ng lahat kung ano ang totoong anyo ng inyong buhay. Mga kasama, nandito po tayo ngayon sa People Power Monument. Ito po ay simbolo ng uri ng pakikibaka ng Pilipino, ang mapayapang pakikibaka. Alalahanin po natin, kapayapaan ang nagpatalsik sa diktador, hindi karahasan. Ang buong mundo dumadaan sa isang moment po ngayon. Tinitingnan natin ang ating lipunan, nakikita natin ang kurakot, at tinatanong natin ano yung pwedeng gawin, ay yung dapat gawin para tuluyan ng matapos ang kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas at sa lahat ng demokrasya sa buong mundo. Hinahanap ng mundo ang halimbawa ng Pilipinas. Hinahanap nila kung paano tayo makikibaka, kung paano natin susolusyonan ang problema ng katiwalian habang tinataglay pa rin natin ang ating mga values, ang values ng demokrasya, kapayapaan, karapatang pantao. Mga kasama, masasabi ko po, iba-iba po ang mga bloke na nagrarally po ngayon, pero proud na proud ako sa ating lahat. Mapayapa ang ating nagiging pakikibaka. Napakagaling po ng halimbawa ng Pilipinas. Ang paghahagis naman po ng putik ay pasok naman po, marapat naman po yung ehemplo and demonstrasyon ng galit natin ngayon, pero proud po ako na committed po tayo sa ganung kapayapaan. Nais ko rin pong magpasalamat sa MMDA, sa QC City Hall, sa mabilisang pag-coordinate para mapaayos po yung ating programa ngayon. At nagpapasalamat po ako lalong-lalo na sa Kalayaan kontra Korupsyon, kina Simon, kina Nathan, lahat ng organizers, at sa lahat po na nandito ngayon for the first time na nakikibaka. Alam ko nakakatakot, alam ko nakakaiba, alam ko medyo intimidating, pero kita nyo naman po, kapayapaan yung isinusulong natin ngayon, pero pinapakita rin natin na ang